Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Eto na po, mga kapatid 'no, pati po si Ann Curtis, naku po, ayan ang napakagandang si Ann Curtis ay pumapalag na po dito po 'no, nagulat siya, sabi ni Ann Curtis, gulat, eh. 22 classroom lang ang napatayo, grabe. Ayan pa naman yung kagandahan ni Ann. Sana po magtuloy-tuloy lang ang mga celebrity natin para po lahat ng pagtatangka, lahat po ng pagtatangka nila na i-divert yung usapan tungkol po dito sa mga katiwalian sa flood control project ay mapaglabanan po natin. Tuloy-tuloy lang po ang laban at wag na po kayong papanilang kasi sa mga dilawan. Alam nyo, ginagamit lang kayo ng mga dilawan, kayong mga celebrity. Nung September 21, yan na sana. Kaya lang, iba pa rin ang sinigaw ninyo. Duterte pa rin. Para po sa kaliwanagan po ng mga celebrity natin na mga sikat pero medyo alam nyo na dahil nalilin lang pa ng mga dilawan, wala pong kinalaman. Mula po noong 2022, wala na pong kinalaman ang gobyerno ni Duterte sa lahat po ng katiwalian ngayon. Ha? Wala pong kinalaman. Ito po, breaking news. Enrile, Napoles, Gigi Reyes at iba pa ay acquitted po sa Sandigang Bayan. Hinggil po dito sa maanumalyang flood control maanumalyang pork barrel scam. Iyan po ang mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ay taka pa pala. Pag-uusapan din pala natin, eto pong naganap na hearing, no? Ako po, very excited po ako sa hearing. Katunayan, nalita ako dahil sa tulog. Very exciting. Hindi po ako naniniwala na bayad po to. Meron pong ilan na bayad. Meron pong pero itong mga katulad nito nila Ann Curtis, kasi alam niyo naman 'yan, tatay niyan sikat na sikat din, 'di ba? Si Ann Curtis po ay anak ni Res Curtis. Tigilan mo na, tigilan mo na yung mga joke na ganyan ba? Okay. Sumalang po sa Senado ngayon na parang wala lang, parang bating-bati lang po, 'no? Ibang klase talaga 'tong Senado, wala pong ni isang nagtanong, dalawa lang po ang, isang senador lang po. Ang ine-expect ko po 'no, na pupunta riyan si Joel Villanueva dahil, Joel Villanueva, eto na yung chance mo 'no, patunayan mo sa mundo o sa Pilipinas man lang, sa buong Pilipinas. Eto na sana yung chance mo, Joel Villanueva, na patunayan, komprontahin mo itong si Ombudsman na Remulla. Mahirap po 'pag ang mga senador natin nadungo na. Hindi ko po maintindihan. Totoo po, ang akala ko a-attend si Villanueva at ko-questionin niya itong nag-aakusa sa kanya o nagpahayag na susulat kay Tito Soto. Ha? Wala na po eh. Wala po ako nakitang Joel Villanueva dito kaya po talaga nag-iisip din kami. Kasi po naalala ko, hindi ko naman kinukumpara, ang layo mo naman kay Marcoleta, 'di ba? Malayo ka, Joel Villanueva. Kaya lang, naalala ko lang po nung congressman pa po 'tong si Senator Marcoleta, yung issue po ng mga fake news, sinalang po nila. Alam mo yung may totoong pinaglalaban, kinompronta niya kahit hindi po ganong kilalang vlogger, si Torotogo, 'no? Kinonpronta niya 'yun. Na bakit mo nasabi na ako ay nagpe-fake news? Parang gano'n yung komprontasyon 'no, kahit ba
yung makakasira sa'yo at, pinadalo mo, actually kaya may isa isa lang po ang, loyalistang, vlogger na naimbita dahil ang nag-imbita po dun si Marcoleta, eh. Kung ikaw kasi, malinis ka sa sarili mo, hindi ka papayag na dungisan ka. Wala akong pakialam kung minority ka, majority ka 'no, pero chance mo na 'yun. Sirang-sira ka, kung ako po ang senador, putya hindi ko po palalampasin 'yun, 'no? Na ikaw ay, sinabihan ng kung ano-ano na hahabulin na ikaw ay matanggal sa pagiging senador. Akala ko, ang buong ekspektasyon ko, kokomprontahin mo si Remulla, si Ombudsman Remulla. Wala. Wala akong Joel Villanueva ni Anino. Sabi ko, ibang klase talaga ngayon. Siniraan ka na't lahat eh. Hindi mo man lang kumprontahin. Wala kang aasahan. Wala po tayong aasahan eh. Yan lang po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at may pinaka-poging host. Host. Host ang kapugian. Ang number 1 na vlogger para sa mga Thunders. Binabati natin na tinitignan ko po yung mga nanonood sa atin. Pinakamarami pong nanonood sa atin, mga senior citizens. Binabati po kayo ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa patuloy na panonood, no? Pinakamarami po dito po sa channel na ito. Pinakamaraming nanonood ng mga senior citizens. At proud po ako diyan dahil ang mga senior citizens po sa totoo lang, yan po ang pinaka-eksperyensyado. Yan mga seniors natin dyan, binabati kayo ni Badong. Maraming salamat. Kaya kung titignan nyo po, hirap po na mag-likes kasi minsan nanonood sila, wala yung mga apo nila. Sabi ni Badong, i-likes ko daw, hindi ko naman makita rito kung saan nila likes. Baliktad pala yung ano ko. Iwasan ko si ayan, pinakamaraming taganood natin po ay mga seniors. Ibig sabihin, ilang panahon na lang itatagal. Ilang panahon na lang po itatagal ng channel natin. Kaya kaya wag na kayong magtaka, nood lang sila nanood. Ano ba naman na alam namin diyan na kinakailangan pa i-likes yan Badong? Pinanunood ka na, may nalalaman ka pang ila-likes pa ba yan? Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, mag-likes muna kayo. Okay. Pindot na. Okay, pag-usapan natin 'no. Hindi, meron din po ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamarami po, halos kalahati po na nanonood sa atin ay mga seniors. Hindi naman po ako pangarap ko po 'yan, eh. Ilang taon na lang po, certified senior citizen na ako. Ngayon, mukha lang po ako senior at, proud po ako, natutuwa po ako lalo na po sa MRT. Kasi diyan po sa sinasakyan ko pagluluwas po ako, diyan sa may GMA Kamuning, mahaba po pila ng, yun pong, elevator sa MRT. Opo, diyan sa may GMA Kamuning Station. Mahaba po yung pila diyan sa elevator. Dahil mukha po akong senior citizen, pumipila po ako sa senior. Minsan nakakailang balik muna bago makasakay dahil sa haba ng pila. Nung una dito pa ako sa mga
regular, eh. Eh, mukha naman talaga akong senior citizen, pinangatawanan ko na senior ako pumipila. Wala naman po so far, wala naman pong, pumapalag. Pero yung isa po talaga nakasabay ko, eh, 'no, binulong talaga, eh. Nakita mo ba yung manong na yan, yung boss na naunang sumakay? Mukhang hindi naman senior citizen. Ano na rin pala ngayon, puwede na rin palang mauna yung mga pogi. Ayun pala yun. Akala ko naman mukha akong senior citizen, yung pala iniisip nila ay priority rin pala sa pila ang mga pogi. Medyo nasaktan ako dun. Akala ko pa naman akala ko naman walang sumisita na sa'kin, yung pala nagngingit-ngit sila. Parang ang gusto nilang sabihin porket pogi priority. Grabe naman. Pasensya na po kayo, talagang ganyan, eh. Okey, simulan na po natin 'to dito sa kay Ann Curtis, ang, nag-iisang anak ni Res Curtis. Tagal ko ng joke niyang Res Curtis na 'yan. Nagsisimula pa lang si Ann Curtis hindi pa kilala. Pakilala ko na diyan, eh, anak ni Res Curtis, eh. Okey, punta na po tayo rito, 'no. Natutuwa po tayo at the same time ay nalulungkot. Eto po si Ann Curtis. Ann Curtis voiced her frustration on social media. Yan. After report revealed that only 22 new classrooms were completed this year out of the government's 1,700 classroom targets. On Instagram, the actress reposted a report citing DPWH Vince Dison, who disclosed the figures during the Senate Committee on Finance deliberation on the agency's proposed 2026 budget on Monday, October 20. Ano na, classrooms are needed so badly for children, especially in regions that struggle the most, she wrote. Yan po, no? Nakakahiya na po talaga. At iba pa pong celebrity, nakikiisa din po itong napakagandang si Nadine Lustre. Ayan. Talagang napakaganda nitong Nadine Lustre nito. Ewan ko ba kung bakit ibang lahi pa po ang nakadagit dito kay Nadine Lustre. Mga engot ka. Mga engot kasi itong mga pogi natin. Yung mga pogi dito mahilig sa mapuputi kaya hindi napapansin yung kagandahan nito ni Nadine Lustre. Ha? Ayan po. Ay nagalit din po itong si Nadine Lustre. Kasama rin po itong si Jasmine Curtis Smith, no? How do they sleep at night? Sabi ni Jasmine Curtis Smith. Sabi naman po ni Edu Manzano, every act of corruption takes away our children's education, their dreams, and their futures. Ayan po ang ilan po sa mga galit na galit dito sa mga celebrities natin. At ang nakakagalit pa po sa kanila, no? Yun nga po, yung panyanyari na napakataas po ng taxes nitong mga celebrities. Pero wala po silang nakikita na napupuntahan ng taxes nila at nababalitaan pa nila na panay nakaw, no? Speaking of nakaw, dito muna. Nawawala ang ibang comment, boss. Ayan naman, nariyan ka naman, Sorina. Message retracted. Sino bang comment ang nawawala? Nakita naman kita. Okay. Baka may ibang nagtatanggal. Hindi, nakikita ko po yun, eh. Yung meron po kasing, 'pag medyo alanganin yung ano po, si YouTube po mismo yung, nagbubura. Pero na lang kung nakita ko, isho-show ko, gano'n po minsan, eh, 'no. Okey, puntahan po natin 'to si ano, yung nangyari po kanina. Nalulungkot po ako
Kasi sayang naman po pumunta si Boying dun kasama po yung mga ombudsman. Ang dami pong puwedeng i-question ng mga senador, 'di ba? Halimbawa po kung ako po ang senador, kukwestiyonin ko po bakit ang laki-laki na ng problema ng, korapsiyon sa Pilipinas, bakit hindi na lang po muna i-focus o pakikiusapan ko sila na puwede bang, yung focus po 'no, okey lang po yun subscriber, alangan namang, hindi na nga sila subscriber ayaw pa na okey lang po yun na puwede lang pong maging ay baka top chat, teka muna ila-live chat ko lang 'yan. Wala po tayong problema diyan sa subscribers only, talagang ganyan po kung ayaw nilang mag-subscribe, 'wag po silang mag-comment, 'di ba? Okey, balikan po natin 'tong si, Boying Remulla kanina. Ang dami pong puwedeng itanong kay Boying Remulla na sa tingin ko po ay karapat-dapat malaman ng mamamayan at na-frustrated po ako kay Joel Villanueva talaga, 'no, kasi kahapon lang ini-issue ka na ipapatanggal ka ni Boying Remulla, 'di ba? Tapos ngayon hindi ka umattend, pagkakataon mo na kaya kino-question mo rin, 'no? Bakit bakit hindi kumprontahin ni Joel Villanueva? Ang dami kasing sinabi ni ano, ni Remulla nung nabisto niya, nalaman ni Remulla na acquitted na, binaliktad pala ng susunod na, ombudsman sumunod kay Carpio, binaliktad yung, naunang, dismissal nito ni Villanueva 'no. So, sabi ni Remulla, parang secret, yung ginawa, sinikreto sa kanila at sinita niya rin si Joel Villanueva. Bakit hindi nagsasalita si Joel Villanueva na, ah, hin na-reverse na pala, acquitted na pala siya, hindi na pala yun yung huli, 'no? Kaya yun lang, 'di ba? Bakit niyo po sinasabi na tahimik lang ako, dapat po bang mag-ingay ako? Parang o ano man yung puwede mong itanong, pagkakataon mo na 'yan, hindi naman po, ah, pagkakataon niyo na 'yan mga senador, 'yan yung problema, Pagkakataon niyo ng linisin yung inyong mga sarili, ayaw niyo pang maglinis. Alam niyo po yung mga takot na magkumpronta ng mga taong, nambabalatuba sa'yo, eh, meron po tayong naiisip kung bakit takot yang mga 'yan. Malamang, marami pang, alam yang mga tao na 'yan kung bakit gano'n na lang kung balatubain ka. Kasi kung wala kang takot halimbawa po si Marcoleta, oh, yung Torotogo na yun, kinompronta niya yun, sinabi niya, "Paano mo nasabi na ano?" Gano'n po dapat, Kasi gusto namin kayong suportahan dahil, mukhang inaapi kayo, kung ayaw niyo namang, suportahan sarili niyo, 'di po ba? Saan kami kukuha ng pansuporta sa inyo? Gusto namin na makiisa sa inyo na kayo ay bahagi na isa po kayo sa mga pinag-iinitan. Gustuhin man namin 'yan, sarili niyo nga ayaw niyong ipagtanggol, Papaano namin kayo ipagtatanggol? Yun yung gusto naming sabihin sa mga senador na 'to, 'no? Nagtataka kayo bakit kami gustong-gusto naming ipagtanggol yung mga Duterte. Kita niyo namang ginagawa ng mga Duterte, nakita niyo ba na 'pag binira yung Duterte umaatras sila? Kasi wala silang tinatago, yun yung gusto naming sabihin. Worth it na ipagtanggol sila dahil pumunta na sa Davao lahat ng ahensya ng pamahalaan, naghahanap ng maibubutas dito sa mga Duterte, nagpunta sa Davao, kinalkal lahat ng mga flood control project, kinalkal yung mga iba pang proyekto, walang nakita.
Oh, 'yan yung gusto namin na ipagtanggol ng mga tao. 'Pag sinabi ni Pulong na, "Open naman yung aming ano rito, puwedeng kayong pumunta, welcome kayo." Nagpuntahan nga, kinalkal na lahat ng mga papeles, kinalkal na lahat ng mga pagawain. May nakita ba? Oh, malamang wala, kasi walang lumabas, eh. Sa dami po ng ahensya ng pamahalaan na nagpunta ro'n para imbestigahan yung ginawa ng mga Duterte nung panahon ng tatay nila, wala ni isang nakitang kapalpakan, wala ni isang nakitang ghost project, wala ni isang palpak na proyekto. Yan yung mga masasarap ipagtanggol. Dahil pinagtatanggol mo, alam na alam mo yung paniniwala mo na hindi mga magnanakaw. Eh putya, naghahanap din naman kami, ipagtanggol nyo rin sarili nyo. Inakusahan ka kahapon lang ni Boying Rimulyan na may sekreto yung pabor na ginawa sa'yo ni Martires, hindi mo man lang ipagtanggol ang sarili mo. Tapos mag-expect kayo na ipagtatanggol namin kayo. Eh putya, baka pati kami makuryente dahil sa inyo, eh. Di po ba? Yun yung sinasabi ko, eh. Kay Marcoleta nyo gawin yan, tsak, tsak, kapwa niya nga senador, eh. 'Pag nagpa-interview si Ping Lacson at saka 'to si Tito Soto, oh, sa unang hearing sisitahin niya yung mga, "Ano yung sinabi niyo dito kay, Karen Davila na na, kinokontrol ko 'tong mga witness." Oh, "Ako ba yung sinasabi niyo na gawa-gawa lang yung mga witness?" Gano'n dapat. Busy, baka busy. Talagang gano'n, eh. Naghahanap din naman kami na patunayan niyo rin na hindi tama yung mga binibintang sa inyo. Kasi sa mga Duterte, willing-willy kami. Alam niyo yun? Hindi kami nakukuryente. Pinagtatanggol namin si BP Sara na walang ninakaw yan. Hanggang ngayon, kailan pa po nila inopen yung mga, ano na yan, hanggang ngayon walang ebidensya. Sa dami ng pera ng mga naninira kay BP Sara, wala pa rin silang nakitang ebidensya hanggang ngayon. Ni walang tumitestigo na katiwalian laban kay BP Sara. Kaya yung tiwala namin na ipagtanggol 'tong mga Duterte kahit hindi namin sila kamag-anak, kahit hindi namin alam ang buhay nila, tiyak na tiyak kami. Pero yung iba, putya, ano namin kayo ipagtatanggol, ni sarili nyo nga ayaw nyong ipagtanggol. Nariyan si Remulla, pwede mong kumprontahin. Bakit mo sinabi? Ako, eto lang, kung ako si Joel Villanueva, bakit mo sinabi na lihim yun? Eh samantalang sinabi ko na, oh, kung ano man yung sinabi mo. Wala, eh. Okay, punta na po tayo rito. Breaking news po, Enrile Napoles. Ilang minuto pa lang po ang nakakalipas ay yung Sandigan Bayan po ay inakwit itong si Enrile at saka si Napoles. Enrile Napoles acquitted of graft. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has been acquitted by the Sandigan Bayan of 15 counts of graft over alleged misuse of 172 million of his Priority Development Assistance Fund, or popularly known as pork barrel. Also cleared of graft were his former secretary Jessica Lucila Reyes o si Gigi Reyes, alleged mastermind Janet Lim Napoles, and Enrile's former Deputy Chief of Staff Jose Antonio Evangelista. Ayan po. Special 3rd Division Chairman Ronald Moreno, who penned the decision, said that the prosecution failed to prove. Ito po, prosecution failed to prove beyond reasonable doubt that Enrile had misused his pork barrel funds. Okay, iugnay ko po yan dito, no? Alam niyo po, magugulat kayo.
ito pong 15 counts of graph, kung gaano po kalaki, yung pagkakaiba, akala natin noong araw, dahil marami naman sa inyo ay, nanonood sa'tin, siguro naman inabot niyo lahat yung Napoles 'no? Oh, marami po sa inyo alam po yang Napoles issue. Akala natin nung araw ang laki-laki na ng pera diyan, 'no? Alam niyo po yung binibintang po rito kay Enrile, ah, from 2004 accumulated po 'to, 2004 to 2010. Yung pong, kanyang, graph case na 'to, 2004 to 2010. So, 6 na taon, tama ba? O 7 taon. 7 taon po 'yan, na iba't iba pong proyekto. Ang kabuuan po na di umano ay natanggap na kickback nito ni Enrile sa 7 taon, kapit po kayo, baka magulat kayo, ay 172 million. Padong 172 million lang? Opo. Nakulong pa si Enrile niyan. Opo, nakulong po si Enrile. Tignan po ninyo, Ano po yung punto ko rito? Ano po yung, pinupuntuhan natin dito? Gaano po kalaki na may nakulong po na 3 senador, si Jinggoy, si Bong Revilla at saka si Enrile, gaano po kalaki yung sinasabing nakuha nila, no? 172 million. Na-accumulate po yan. Yan po yung kickback ni Enrile sa loob ng 7 taon. Gaano naman kalaki yung binibintang dito kay Martin Romualdez? Isang araw. Yung 7 taon accumulated ni Enrile. 1/10 lang po yan ng isang araw na diniliver, o mas malaki pa po ang diniliver ng kwarta na isang araw kay Martin ayon kay Gutesa. Nakita po ninyo, laking-laki na tayo nun sa mga Napoles. Yung issue po ni Napoles, laking-laki na tayo nun. In fact, hindi po tayo nakakagulat po kasi nakulong ang tatlong senador. Tapos ang nakuha pala niya 7 taon, sa loob ng 7 taon. Ito po, sa ulat po na to, 172 million lang po. Million. Magkano raw po yung diniliver ni Gutesa dito po kay Martin ng isang araw? 1.6 something billion. So, 1/10 lang po yung inipon, yung pong, katkong di umano ni Enrile, yung binintang sa kanya, yung binintang po kay Enrile na sa loob ng 7 taon ay 1/10 lang po yan ng diniliver na isang araw kay Martin Romualdez. Ganyan po kagrabe, kalaki ang diferensya ng pagnanakaw noon at nakawan ngayon. Imaginin po ninyo. Pero ngayon, mukhang walang makukulong. Pinapakita ko po sa inyo. Lahat po yan. Alam niyo po yung Parmali na yan. Naku po, ulit-ulit sila sa Parmali. Buong Parmali, lahat po ng kontrata ng Parmali, 10 billion lang. Lahat na po yun. Yung, yan po manggagaling yung kakatkungin pa. Wala po yan sa isang araw na dinideliver kay Martin. Ayon po kay Gutesa. Pero petiks-petiks pa rin. Nakita po ninyo yung pagkakaiba noon, tarantan-tarantan, nakangako noon eh. Sabi, grabe to nakawan na to, ni Napoles.
Involved 'tong mga senador, mga congressman. Sangkatutak na pera, damin-dami na ako sa pera. Pero kung isusuman niyo po yung ano na yan, no? Eh wala pa po sa isang araw. Diyos ko, para makaipon si Enrile, 70 years times 10 eh. 70 years na anong tawag doon? Katkong ni Enrile. 70 years. Isang araw lang po. Yung 70 years di umano. Kasi 7 years, 172 million eh. I-times 10 mo yan. Yan po ang isang araw. No, kung magnanakaw po si Enrile, halimbawa po napatunayan na magnanakaw, bintang lang po yung 172 eh. Para po magkaroon kayo ng ideya kung gaano po kalaki ang nakawan dito. Yung binibintang po kay Enrile na nakuha niya po ng 7 years, i-times 10 yun. So 7 times 10, 70 years po na magnanakaw si Enrile para lang makuha yung isang araw na delivery kay Martin Romualdez. Hindi pa rin nyo po nakikita kung gaano po kalaki ang nakawan ngayon. Pero petex-petex pa rin ang lahat. Ang pinoproblema ng ICI, wala muna tayong ilalive ba namin o hindi namin ilalive? Teka muna, ilalive ba namin o hindi ilalive? Pagpahinga muna kami. 70 years. Kung yung bintang kay Enrile ay totoo, 70 years na iipunin ni Enrile yung isang araw na diniliver kay Martin Romualdez. Ganoon po kagrabe. May ideya na po kayo kung gaano po kalaki ang nakawan ngayon? Putya talagang pag hindi nyo pa po nakuha, kung totoong nagnakaw si Enrile, 70 taon niyang nanakawin sa rate ng pagnanakaw ni Enrile. Kung totoo napatunayan na nga, acquitted na nga eh. Sa halimbawa po natin sa pagnanakaw po ni Enrile, 7 years po niyang nanakaw yung 172 million. 70 taon niya pong nanakawin yung isang araw na diniliver kay Martin Romualdez. Yung 70 years na ninakaw ng pinakasikat na senador noon, isang araw lang po na nanakawin. Hindi pala. Pinagbibintangang diniliver ni Gutesa kay Martin Romualdez. Pag hindi nyo pa po naintindihan kung gaano kalaki yung pagkakaiba, ewan ko na lang po. Pahinga muna natin yung utak natin. Kaya sumasabog po yung mga litid ng aking mga sentido eh. Test mic, test mic. Mic test. Ganun po kagrabe. Pero after po ng ilang taon ba yun? 2007. Tapos ngayon, 2025. 18 years after na nakomit di umano yung krimen ni Enrile, kasabwat si Napoles. After na matapos yan, 18 years, nagpasya na po ngayon ang Sandigang Bayan na acquitted dahil hindi po napatunayan ng prosecutor na may pagkakasala. So ine-expect po natin na after 18 years
Napaka-enormous po, napakalaki po. The rate, 421. Eto naman po, mahina ako sa math pero pasimplihin lang po natin. Masasampahan na raw ng kaso mga 5 katao. Etong this month, may masasampahan na raw ng kaso sa Sandigan Bayan. 5 katao. So, buhat nung sinabi ni BBM yan, makakapagsampa na tayo ng, gawin na natin 10 para hindi tayo mahirapan. 10 katao, 421 po. 421 po yung flood control ghost project pa lang. So sa 5, hirap po kwentahin. Per peraso kasi sila eh. Napaka-enormous ng nakawan, pero business as usual pa lang pa rin yung pagkwenta natin ng kaso. Isang ghost project, ilang buwan ang aabutin. 'Di ba? Isang buwan project, isang ghost project pa lang, 421. Ghost project. Ilang daan taon. The rate ng investigasyon natin, ilang daan taon kaya natin yan bago tayo makapagsampa ng kaso. Sa ghost project pa lang nakakalungkot po. Kaya dapat, ang approach po dyan, kung ganyan po kalawak, ghost project pa lang 421, mas marami pa po yung mga hindi ghost project. Mas marami pa po yung may nagawa pero palpak. Talagang abutin tayo ng siyam-siyam, dyan pa lang po sa flood control pa lang. Paano po yung farm to market? Paano po? Kaya ang solusyon po dyan, dapat ang focus ng lahat ng investigasyon, hindi po sa mga maliitan. Hindi po from bottom to up. No? Kasi nalulungkot ako dun sa sinasabi ni Remulla, pabilisin, pabilisin. Ang gandang pakinggan, pabilisin. Ang gandang pakinggan na gagamit na tayo ng AI. Ang gandang pakinggan na i-computerize na ang lahat ng dapat i-computerize. Napakaganda pong pakinggan yan lahat. Pero paano po sa aktual yan? From bottom to up pa rin kayo. Kung sobrang lawak na po at gusto nyo pa magsimula kayo dito po sa baba, pwede po ba suggestion, unahin nyo ng gawa ng kaso, case build up, doon na sa mga tukoy ng mga lahat ng tao. Tukoy na po namin eh. Sa mga naunang testimonya, alam na po namin kung sino po, kung sino po yung mga utak niyan. Ibubulong lang po namin sa inyo kasi ayaw po ipasabi. Si Saldico at si Martin Romualdez. O yan, wala nakakaalam Ayon po sa mga pinakamabigat ng mga sinabi po ng mga naunang nagtestimonya. Diskaya, yung mga engineers ng Bulacan. Iisa po yung tinutukoy nila eh. Saldico hindi nawawala. May 2 po nagsabi, Martin Romualdez, si Gutesa at si Nakapanipaniwala po dahil si Martin Romualdez ang amo ni Saldico. Pwede po ba yung case build-up? Kasi i-case build-up nila isa-isa eh. Sino yung involved dito? Sa ghost project na to? 421 yan. Ilang daan taon natin yan bago masampahan ng kaso. Pwede ba? Unahin nyo na po yung matataas. Tama na kasi yung direksyon ni Marcoleta eh. Bakit tayo humihiwalay pa? Kay Marcoleta, tukuyin yung utak at doon mag-case build up, puruhan na kagad yan. Si Saldico tsaka si Martin, di umano. Lagyan natin ng di umano. Tapos inaabalan nyo pa yung sarili nyo sa mga parmali. May kaso na po yung parmali. Inaabalan nyo pa yung sarili nyo sa mga anong tawag dyan?
confidential fund. Di po ba may kaso na rin yung mga confidential fund ni VP Sara? Pwede po ba yung utak na kagad yung punteryahin ninyo? Madali na po yung babae. Para po sa basketball yan. Kung may pipigilan po kayo, kayo po coach. Ha? Ganito po 5. 5 yung kalaban nyo. 5 rin kayo. Etong kalaban nyo, sunod-sunod na championship. Pero meron silang star player. Ano po ang malamang gawin ng coach para mapigilan to? Gawin mo ang lahat para hindi ganong maka-score yung star player. Hindi yung, anong gagawin natin dito sa 4? Inuna mo pa yung 4? Yung star player, hindi. Ang lahat po ng coach nakatutok yan kay Michael Jordan. How to stop Michael Jordan, di ba? Kung Bulls ang kalaban mo, lahat ng utak nyo, paano natin mapipigilan si Michael Jordan? Kinakailangan mong may tao na ang tanging trabaho niya ay pigilan si Michael Jordan. Hindi mo masisiro si Michael Jordan eh. Pero mapahirapan mo man lang. Ganun po yung coach eh. Ang ginagawa po ninyo, inuuna ninyo, unahin muna natin yung sa baba. Unahin muna natin wag pa-scorein tong 4 na to. Si Michael Jordan nga yung top scorer eh. Unahin nyo na muna yung superstar. Pag nadurog nyo yan, kasi siya yung may pinakamaraming pera eh. Ano ba purpose natin? Mabawi yung pera para may maitayo ng mga classroom. Hindi na lang 22 yung napapatayo. Nagagalit tuloy si Ann Curtis sa inyo. 22 lang ang pinatayo. Hindi nyo. Unahin ninyo yung pinakamalaking ninanakaw at mabubuwag po kusa yan. Kasi yung mga maliliit, inuunan nyo. May nagpoprotekta sa kanila rito sa taas. Tapos bago kayo makarating dito, etong pangalawang layer, meron na naman nagpoprotekta. Meron na naman nagpoprotekta. Unahin nyo tong nagpoprotekta sa lahat. Pag nagiba nyo to, padali na yan lahat. Kasi nawala na yung protection nila eh. Yun pa ang pinakamalaking kwarta. Pinakamarami tayong mababawi dito. Inuuna tong mga nasa second layer eh. Ano yung sinabi kay Ano po yung sinabi nila kay nawala yata ako. Ano yung sinabi nila bakit na-acquit si Enrile? Ito po ang sinabi. Basahin ko lang kung bakit acquitted. Okay. The prosecution failed to prove beyond reasonable doubt that Enrile had misused his pork barrel funds. Hindi po napatunayan ng prosecution na misuse yung funds. So kung mauuwi lang din po sa ganyan yung kaso natin dahil ayaw nating gawing testigo yung mga may alam sa kaso katulad ng Diskaya. Tignan nyo po, lahat po ng sinasabi ni Boying, nabanggit din ng Diskaya, Kinukot din nila si Diskaya eh. So ang pinaka-authority nila lahat, umiinog sa Diskaya. Kung sino yung mga sinabi ng Diskaya,